Here we go! Game. First caller, Namiss ko to. 19 years old. Mula siya sa Cavite. Yan. Kausapin natin si JM. Hello? Hello po. Good evening, JM. Magandang gabi, bro. Magandang gabi, Yan. Kuya Marky. Anyway, JM Cavite, 19 years old. Anong ginagawa mo sa buhay? Nagtatrabaho po ako. Anong work mo? Real estate po. Nagbibenta ka ng condo, Condo? bahay, Opo, house and lot po. house and lot. Anong gusto mong itanong kay Tita Tita Chacha, Tito Marky? Sige, tuloy mo. Ano po, 17 po ako, high school. Nagka-girlfriend po ako, ano po siya, third year. Bali, third year po siya. Fourth year po ako. Bali ngayon, 3 years na po kami. Doon po sa 3 years na yun, alam niyo naman po yung mga kabataan na lumalaktaw sa limit. 1 year. Yun po, nagawa po namin yun. Minsan, natulog po siya doon sa amin. Ganun po. Una, naggalit po talaga yung magulang ko kasi nga po, hindi naman po sila nagkulang sa pangaral na yun nga, baka may mabu. Kailangan mo nang sabihin to sa mga magulang mo. Sa magulang mo muna, pagkatapos, pag alam na ng mga magulang mo, sasamahan ka nila papunta dun sa babae para masabi sa magulang ng babae na magkakaanak na kayo. Sige, Hello po. willing kaming tulungan ka. Anong gusto mo? Samahan ka namin sa parents mo to tell your parents that you got your girlfriend pregnant? Sige po. So gusto mo puntahan ka namin dyan para kaming kakausap sa magulang mo? Sige po. Good job! Hi mga kapamilya at kabarkada! From Manila, papunta kami ngayon ng Cavite dahil sa mga lagi nakikinig ng Heartbeats, yung caller natin last week si JM, pupuntahan natin yung bahay nila kasi nga ang problema niya is hindi niya masabi sa parents niya na nabuntis niya yung girlfriend niya. At hindi ko rin alam kung paano ko sasabihin sa magulang niya na nakabuntis po yung anak niyo. Kumbaga, hindi ko alam kung positive or negative yung magiging reaction kasi nga, parang diba, nakikialam tayo sa problema nila. Pero dahil nangihingi ng tulong si JM, push natin to. So, wish us luck, guys. JM, wag mo kami i-prank ha. Papunta na kami dyan sa inyo. Nandito na kami sa Aguinaldo Highway. Parents mo, kamusta? Nandito po sila kasi Pero hindi mo sinabi na pupunta kami. Sinabi ko po na pupunta tapos ayun, naghihintay lang po si mama dito. Hindi siya nagtataka kung ba't kami pupunta. Nagtataka nga po eh. Ano sinabi mo mismo sa nanay mo? Wala po, hindi ko po siya kiniki po. Kasi baka po, natatakot pa po ako eh. Gusto ko po kasi sa kanilang dalawa po. Kasi mahirap po yung bigla-bigla po ako decide na magsabi po. Sige, papunta na kami dyan. Mukha namang mas okay ka na ngayon. Ikaw okay ka na. Mas maayos yung boses mo ngayon kaysa nung last time eh. Hello mga kapamilya at kabarkada, nandito na kami ngayon sa Dasmariñas, Cavite. Inaantay na lang namin si JM. So, wait lang tayo. Hindi ba siya yun? Ayan na, may hawak ng phone. Hi, JM! Wow, pogi. Daniel Padilla pala talaga. Sit down. So, andito na siya si JM. Yung caller natin. Ang pogi mo pala talaga. Let's go. Ilan taong ka na? 18, 19? 19. So, ayan. Ilang years na kayo ng girlfriend mo? Ulit? 3 years. 3 years. Oh, so, pag nasabi na natin to sa parents mo, alam niyo na gagawin mo, ha? Kailangan puntahan mo agad yung babae. Yun ay kung hindi kami babatuhin ng sapatos ng nanay. Tignan natin mangyayari. Mga ilang minutes, 2 or 3 lang. Sige, go. Ito na. Sino tatay mo dito? Hi po! Magandang gabi po. Pwede po namin kayo makausap sa loob. Kasama po yung mama niya. Pwede po kayo makausap din. Sige po. Hintayin po namin kayo sa loob. Hello po! Si nanay po ni Jeff. Pwede po namin kayo makausap. Daddy, pasensya na po sa istorbo. Kailangan lang po namin kayo. Taga-radio. Ako po si DJ Chacha.
So, may radio show po ako sa gabi, yung mga nagbibigay ng advice. Tumawag po siya sa amin last week kasi medyo may matindi yung problema niya eh. Parang gusto na magpakamatay nung anak nyo. Hindi niya masabi sa inyo yung pinagdadaanan niya kasi natatakot po siya na madidisappoint niya kayo. Ngayon, nakiusap po siya sa amin kung pwede namin siyang tulungan na makipag-usap sa inyo para sabihin po yung problemang pinagdadaanan niya. Sa totoo lang, ayaw niya pong sabihin kasi mataas nga daw po yung expectations niya sa kanya. Kumbaga, gusto niya kayong tulungan eh. Hindi niya rin daw talaga in-expect na ganito mangyayari. Kaya lang, nandyan na. Kaya tuloy, sa sobrang hiya niya sa inyo, nung kausap namin siya, ang gusto niya mangyari, papakamatay na lang daw siya. Eh, syempre, bata pa, hindi niya pa alam kung ano dapat gawin sa ganong klaseng problema. Sabi ko, hindi naman yun yung sagot. Di sige, tutulungan ka namin magsabi sa mga magulang mo. Tatay, hindi po masabi ng anak nyo. Ang problema po kasi, nabuntis niya yung girlfriend niya. 6 months na pong buntis. Ngayon, kilala niyo po yung girlfriend niya. Opo. Eh, natatakot nga po siyang sabihin sa inyo. Isa niya pang problema, yung magulang ng babae. Ayun nga ang magiging problema ngayon, magulang. Tulad lang naman kasi, lalaki siya eh. Oo, tsaka isang anak lang yun. Eh, ang problema, ang gusto nung girlfriend niya, ipapalaglag. Ayaw niya pumayag, ang gusto niya mangyari, buhayin nila yung bata. Ngayon, pag nagpalaglag daw yung girlfriend niya, magpapakamatay din siya. Sabi ko, malalaman din naman ng mga magulang mo yan. Hihingi ka talaga ng tulong sa kanila para sila ang pupunta doon kasama mo. Kausapin mo yung tatay mo, hindi makapagsalita yung tatay mo. Kausapin mo. Mag-sorry ka. Wala kang magagawa. Buhayin na lang yung bata. May trabaho naman po siya ngayon, may trabaho siya. Kaya rin po siya natatakot kasi sa isip-isip niya nung kausap namin siya, gusto niya rin talaga makatulong sa inyo. Eh, yun nga lang. Sabi ko, magagawa mo naman yun, pero syempre, uunahin mo na ngayon yung magiging anak mo. Jeff, kung talagang malakas ang loob mo, kahit hindi pa kami kaharap, sila na, pagtapat mo, kung talagang mahal mo paglaban mo. Ngayon, ang sabihin mo, kung talagang desidido ka sa buhay mo, hindi naman kailangan magpakamatay kayo eh. Buhay naman kami, pwede ka magtapat sa amin. Ano kaming naging magulang mo? Kung hindi kami mag-aano sa iyo. Ang sa akin lang, pag pinagtapat mo doon, ang gusto ko lang mangyari, ituloy niyo pag-aaral niyo. Kinakabahan siya sa magiging reaksyon niyo kasi gusto niya nga daw pong tumulong sa inyo. Gusto talaga niyang makatulong sa pamilya muna sana. Eh, paano daw niya yun magagawa ngayon nakabuntis na nga Takot kasi siya sa akin dahil mabunganga ako. Pero hindi niya... Normal lang naman yun. Normal lang yun. Kung halimbawa personal na pag-uusapan, wala namang problema sa akin. Basta usapin niya lang ako kahit nakapagkwentuhan ako sa kanya. Kaya lang nagiging mainitin ang ulo niya. Magsalita ka na sa magulang mo, ngayon ka magsalita. Nasabi na, alam na nila yung problema mo. Yung tatay mo, di makapagsalita, oh. Iiyak siya. Naiyak. Ginawa mo na yun, wala na tayo magawa siya. Kasi dati, nung high school ako, parang ayaw nila pag-aralin eh. Tapos nakita ko sa kanya na nagtatrabaho siya, tapos binibigyan niya ako ng pamasahe para sa school. Parang naawa ako sa kanya kasi matanda na siya, tapos nagsusumikap siya. Makatapos ako. Siyempre, ako lang yung nakarating ng college eh. Siyempre, nakaka-proud naman para sa akin yun. Na gusto ko kahit isa man lang sa anak niya. Oo, totoo nga. Magagawa pa naman po niya yan. Kasi sa- Makakatapos pa rin. Kasi hindi naman siya ang magbubuntis. Wala yung anak. So, pwede mo pang tapusin ang pag-aaral mo. Ang sinasabi ko nga po nun sa kanya, hindi naman porket nagkaasawa na maaga, masisira ang buhay. Ako, maaga din po ako nagkaanak eh. Oo, magsisikap ka lang talaga. Wala, hindi makapagsalita tatay mo. Oh. Ano gusto mo sabihin? Iba po kasi yung pakiramdam na yung makikita mo sila nag-e-effort para pag-aralin ka. Tapos ito yung susukli mo. Naiya daw po siya sa inyo. Parang hindi ko deserve bata na magsabi ng ganito kaagad. Kaya naiiyak ako. Kasi pinag-aaral niya daw siya, tapos ganito pa ginawa niya. Lapitan mo na yung tatay mo. Sige na, tsaka nanay mo. Para mapag-usapan na rin kung kailan niyo pupuntahan yung babae. Kung na mahiya, lumapit ka na doon. Go, sige, punta ka doon. Kung mahiya, punta ka doon. Lumapit ka sa papa mo. Lumapit ka na doon, sige na. Naiiyak ako sa inyo kasi akala ko ako yung mag-aaral sa inyo.
Diba, sabi niya, kahit isa man lang sa anak na may makatapos ng college. Pwede mo naman gawin yun. Sa dami namin, ako yung nangarap ng gano'n eh. Ang hirap kasi na yun. Nakikita ko kayo nahihirapan. Humingi ng tulong sa iba. Sa kamag-anak natin. Nakikita ko yun eh. Nababasa ko. Hindi ka nahihiya ako na bakit gano'n. Sa iba tayo umaasa. Kahit pa paano gusto pa rin tulungan kayo kahit na hindi man ka nag-expect na mataas sa akin. Para sa akin, gusto ko huwag mo tangat sa inyo kasi pipilitin ko bang makarating ng college kahit ayaw nyo. Nagtatrabaho ako. Kahit hindi ako kumakain, pumapasok pa rin ako. Kaya ako nag-iisip naman pakamatay. Nadidepress ako, wala mapagsabihan. Hindi naman tayo kagaya ng ibang pamilya na open eh. Kahit nasabihin natin na lalaki ako, mahirap pa na sa part ko na masabi sa inyo. Kasi ako, natutuwa ako pag pinagmamalaki niya ako sa ibang tao eh. Natutuwa ako pag sinasabi niya na yung anak ko na pag-college na. Na ayun yung anak ko ganyan. Tapos yung ibang tao pinupuri ako. Pero ako wala. Sinila ako yun eh. Kumbaga, ang hirap sa akin na ganito. Dapat tinutupad ko pa yung mga pangarap ko para sa inyo. Pero ngayon, hindi. Baka hindi ako makapag-aaral. Yun naman para sa iyo eh. Hindi naman para sa amin dapat. Para sa iyo, sa pamilya mo. Pero Nangyari. nandyan na yan eh. Para magagawa. Kaya kung sinabi mo agad, pinagtapat mo, tutulungan ka agad namin. Hindi yung ganyan na konting depression na papakamatay ka. Ginusto nyo bago papakamatay kayo. Dapat yun, ginusto nyo. Huwag mo gayahin. Mabuhay kayo, hindi mo. Huwag ka nang Pero malungkot. huwag ka nang mahiya kasi. Oo, ayan, o. Anong ipalagay mo sarili mo sa Yan, tama sa na. estado na ikaw ay nagkaroon ng ganyang problema. Kasi yung chismis o yung tingin sa'yo ng tao, huwag mo isipin yun, hindi sila makakatulong sa'yo. Ayan, oh, galing-galing na. Ang ano kasi dyan, gumawa kayo ng bata para maging pamilya kayo. Hindi yung gumawa kayo ng bata para mawala ka naman. Huwag mo na kailangan ilantad mo yan. Wala silang pakailan. Kaysa sa pag-chismisan ka, galit na galit ka sa nag-chismis sa'yo. Wala silang pakailan sa'yo. Lantad mo, pakita mo sa kanila na kaya mo yan. Ginawa mo yan. Baka hindi lalaki. Jeff, ano ka na? Cheer up, come on. Kahit siguro baka nabawasan eh. Oo. Bawas na yung dinadala mo. Ang sasabihan nyo na lang yung magulang ng babae. Kaya mo yan? Diyos ko naman. Ako nga, nabuntis din ako maaga. Okay naman. Tsaka hindi, kumbaga, nasa tao yun. Mabuntis ka na maaga, 'di ba? Sabi ko nga, magiging inspirasyon niya, anak niya. Kasi ako, mas gumanda buhay ko nung nagkaanak ako eh. Mas gusto ko magtrabaho ng matindi. Siya, ganun din siya. Okay ka na? Maluwag na dibdib mo? Ha? Medyo nakahinga ka na? Nakahinga ka na ba? Baka mapatay ako dun. Hindi, ano ka ba? Sasamahan ka ng tatay mo. Di ba, daddy, no? Ako, pasensya na po, na-istorbo po namin kayo sa labas, ha? Mami, thank you po. Thank you, tatay. Kayo na bahala dyan kasi medyo may mga batang ganyan eh. Yung hirap mag-handle ng problema. Yung ibang bata, hindi maiisip magpakamatay eh, pero may mga ganyan talaga. So, kayo na po bahala dyan. Mag-aantay din kami ng update sa kanya. Tapos kung ano yung pwede namin maitulong, sabihan nyo lang po kami. Kunwari, makapag-desisyon sila magpakasal, subukan namin makatulong. Hahanap kami ng pwedeng mga tumulong sa kanila sa pagpapakasal nila. O kaya trabaho, para kay Jeff, subukan ko rin siya tulungan. Sabihan nyo lang po ako. Siguro, pwede na siyang iyanap ng trabaho. Oo, pwede po. Sabihan nyo lang ako. Baka meron siyang pwede mapasukan. Hindi pa nakapagpa-check up man lang. Yun nga, kailangan yun. So yun, mga ganun pwede namin maitulong sa kanya, sabihan nyo lang po kami. Kayo na po bahala dito kay Jeff, mami ah. Kasi ano eh. Ayan, salamat po, salamat po. Pagtay mo dito, kaya Salamat lang po. natin. Ayan, tatay mo. Hug mo na yung tatay mo. Hindi kasi hinihinga niya sa manang loob. Oo, yun nga eh. Tinatago niyang pilit eh. Kay daddy ka pa naman nagmana ng kapugian, no? Kaya ka-artistahin dahil sa tatay mo, oh. Sige na.
Sorry. Gusto ko rin naman siguro pag nakita niya rin naman yung magiging anak, magiging masaya rin naman kayo. Oo, yun, magkakaabo na kayo ulit. Siyempre, di ba? Ang ganda pa ng lahi. Oo. Lapin mo na sa airpot mo naman. Oo, sige na, pambawi kay daddy. Siya pala nagbibigay ng pambaon sa'yo, kaya hiyang-hiya ka eh. Nakapunta na po kami sa bahay ni na JM. Naging maganda naman yung resulta. Sabi ko naman sa inyo, di ba, lagi ko sinasabi sa inyo, kahit na anong pinagdadaanan mo, pamilya mo, hindi kayo iiwanan yan. Yung mga ganyan-ganyan na natatakot kang sabihin, halimbawa sa magulang mo na nabuntis ka o may nabuntis ka, oo, magagalit sila sa una, but at the end of the day, magulang mo pa rin ang tutulong sa'yo. Kaya, hi, medyo na-relieve din ako doon kasi kung napakinggan niyo yung usap namin last week sa Heartbeats, for sure, alam nyo na medyo hindi na talaga maganda yung kondisyon ng bata. Parang konting-konti na lang tatalo na ng building. Pero ngayon, nakita ko siya smiling na. Plus, yung family niya, magsiset na ng date para pumunta doon sa bahay ng babae. Aantayin na lang natin yung magiging update kung ano man yung magiging reaksyon ng nanay ng girlfriend ni JM/Jeff. But ako, sobrang sigurado ako, magagalit yan, oo, madidisappoint, but sa huli, hindi pa rin iiwanan ng anak. Diba, gano'n naman ang mga magulang eh, kahit anong maging kasalanan nating mga anak, kahit anong pagkukulang natin, kahit anong kamalian natin, nandyan sila, handa pa rin tumulong, sumuporta at gumabay sa atin.